morning. So, I am so happy that today malamig po ang panahon. Actually, even when you look at the sky, no, hindi na siya yung tipong maulap, yung may humidity ba. Wala na yung humidity. So it's gone for now. I mean, I hope for long. Okay, and right now, I would like to tackle a very important message sa inyong lahat. It's all about the connection, okay? It's all about the connection of a believer, okay, sa rapture. Hindi pwedeng maghiwalay yung believer at saka yung rapture. Part 2 ito bali nung ginawa ko kahapon kasi ang daming nagsasabi rapture, mahilig nilang sabihin, pero kung titignan mo yung connection na binabanggit nila, they can connect daw dahil masipag sila sa gawain sa church, masipag sila sa pagbabasa ng Bible. Sabi niya, seryosong naglilingkod. I mean, yan, mga salitang ganyan. Kailangan seryoso kang maglingkod sa Diyos. Ganyan. Wow. Demanding, ano? Yun ba ang magiging dahilan para mapasama ka sa rapture? No, I'm just not talking about dahilan. Ito po talaga connection. Paano ka ba nagkaroon ng connection sa rapture? Well, ang sagot, nagkaroon ka ng connection sa rapture nang magkaroon ka ng connection kay Kristo. Simple lang po yan. Sa pamamagitan ng faith, ng pananampalataya sa tinapos na gawa ni Christ. Alam nyo, mahalaga po itong pag-usapan natin kasi sa dami ng mga end times parousia na nakikita po natin ngayon, parang napaparanoid na rin yung tao. May mga unbelievers nga parang nagtatawa. Let them. So, it's not our business na pakialaman sila. Anyway, they have their own mindset regarding that dahil hindi nga sila believers. Ang masaklap lang po nito, yung mga nag-aangking believers, mahilig magsabi ng rapture. Marami po sa YouTube yan, mapa-Pilipino, mapa-foreign. Mahilig magsabi ng rapture, pero ang panakot nila, maiiwan ka kapag hindi ka naglilingkod ng tapat. Maiiwan ka kapag ka ganito, ganyan. Hindi ba may nabanggit na nga po ko sa inyo? Ito ang sinabi niya. We were once invited to a church. Ayaw ko na pong banggitin kasi medyo kilala naman po itong church na to eh. At saka ewan ko lang po ngayon kung nag-ooperate pa sila, no? Pero parang hindi ko na narinig masyado dun sa TV. Oo. Pero dati meron silang TV program itong mga ito. Yes. Alam nyo, we were invited there. At pinoforce na nga kaming mabautismuhan eh. Sabi ko, ay no, hindi po. Inimbita kami ng maayos, sabi ko, pumunta kami ng maayos. Hanggang doon lang po yun, nag-observe lang kami. Ganito ang turo. Kapag ikaw daw ay hindi nakapag-devotion at nakapagbasa ng Bible, tapos biglang dumating si Jesus, maiiwan ka raw. Nagkatingin na kami nung kasama ko, sabi ko, mababaw na argumento. Diyos ko, ibig mong sabihin, mas mahalaga pa yung pagdi-devotion mo kaysa sa dugo ni Kristo? Yung dugo nga ni Kristo, ayan ang naglinis sa isang tao nang siya ay manampalataya. Kaya nga po dito sa ating vlog, dito sa Daily Good Vibes, walang ibang idinidiin kundi yung finished work ng Panginoong Hesus. Sapagkat kung ididiin mo rito yung sarili mong gawa, yung sarili mong works, magkakawindang-windang na pati utak mo, maniwala ka. Dahil kailanman itong sasabihin ko, you cannot have a connection with the living God kung yung batayan mo ay ang sarili mong gawa. Bagsak ka na, impyerno ka pa. Okay? It's so sad. It's so sad. Takot na takot sila dito sa end times. Naku, ayan na, nakakatakot ang mga pangyayari. Ganyan po sila. Naku, maniwala po kayo. Yan po ang dala nilang mga mensahe. And besides, yes, nangyayari po yan sa mundo. Pero pag ang lagi mong binabanggit, yung puro katatakutan, puro pananakot sa kapwa, there's something really wrong with the message. Dahil ang message should be what Christ has accomplished for us para maligtas ang tao. Nandun pa rin lagi yon kasi nasa church age pa rin po tayo. Ano ba yan? May nag-text mamaya na. Okay,
Na-distract tuloy ako sa nag-text na yan eh. Okay, so ganito po yan. Ano ba sasabihin ko na? Ayun. Ang mga tao po kasi ngayon, no, kapag ka nakarinig ng mensahe about end times, yung mga unbeliever po sinasabi ko ha, tapos may nangangaral, they might think na totoo yung sinasabi ng tao. Without the asking, what is that na sinasabi niya? Basta alam lang niya, nagkalindol, magpapakita ng mga visuals, bilindol, okay, at hindi naman binabanggit yung solusyon. Alam niyo ba ang solusyon sa lahat dito ay si Jesus Christ? O ang solusyon sa kaligtasan ay si Jesus Christ. Ano man lang yung sabihin nilang, if you are going to believe in the finished work of Jesus Christ, ikaw ay maliligtas. Kung ganun sana lahat ng preacher, maganda. Malalaman ng mga tao na si Jesus lang ano. Hindi tinatakot mo yung tao. You cannot bring a person na pananakot ang motibo. Yes, madadala mo siguro sandali lang sa samahan ninyo. Manlalamig uli yan. Manlalamig uli yan. Kasi hindi naman yun ang dapat na sinabi mo eh para madala mo siya sa paanan ng Panginoon eh. Ang dapat mong sabihin, yung mahal siya ng Diyos, namatay ang anak ng Diyos dahil sa kanya, di ba? At nang dahil doon, kung maniniwala siya doon, magkakaroon siya ng buhay na walang hanggan. Kung ganun pang sinasabi, ay parang hindi po yata ganun. Magkaiba yung mga naririnig natin ngayon, lalo sa panahon po natin ngayon. Kaya medyo ingat-ingat din po. Ang connection po, makinig mo mabuti, no? Hindi ko lang po sinasabi na basta believer tapos rapture. Ito pong sasabihin ko, ang rapture at believers ay connected. Kaya kahit ano pang ginagawa mo, kung ikaw ay nanampalataya na kay Kristo, mara-rapture ka. Wala kang pag-asang maiwan, mga kapatid, no? Huwag kayong matatakot, no? Pag believer ka na ni Kristo, naniwala ka sa finished work niya, di ba? Doon pa lang po ikaw ay nakahanda na. Yun po ang kahandaan mo nung naniwala ka sa finished work ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Yun ang iyong kahandaan. Hindi pwedeng maging kahandaan mo yung pagre-ready mo sa sarili mo. Gagawa ako ng mabuti. Maglilingkod ako, pag-iigihan ko ang paglilingkod. Magsiseryoso ako sa paglilingkod. Ganun ba yun? While maganda naman po yun, maganda maging seryoso ka sa paglilingkod mo, pero hindi mo pwede maging sukatan yan na yan ang magiging basihan ng Diyos para pumunta ka sa langit. Ha? Walang iba kundi si Jesus Christ lang. Sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one cometh to the Father but through me. John 3:16. Kayo ba nasusukol na rito? Ito po. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Whosoever believeth in Him will not perish but will have everlasting life. That's the gospel. Diba? Kung sinong maniniwala doon sa tinapos na gawa ni Jesus, yan ang kaligtasan mo. Kailangan mong maniwala. Walang taong pinanganak sa mundo na hindi na kailangan maniwala. Ngayon, yung nagre-rehilyon ka kasi, ito masaklap dyan, nagre-rehilyon ka, pero wala ka namang buhay na relasyon sa Diyos. Dahil ang pagkakaroon ng buhay na relasyon sa Diyos ay kung mananalig ka sa ginawa ng kanyang anak sa krus ng Kalbaryo. That is the only passes para sa iyo, para pumunta ng langit. Apart from that, I'm so sorry. Kahit buong buhay mo, ginugol mo sa religion mo, whatever is that religion, I don't know. Pero without Jesus, there's no salvation. Okay. Kailangan maniwala ka na namatay siya sa krus, binayaran lahat ng kasalanan natin, past, present, future. At ang effectivity nito ay magkakaroon lamang ng kabuluhan kung maniniwala ka doon sa ginawa niya yon. Ka-good vibes na ba kayo? Kung hindi pa, maging ka-good vibes na kayo by clicking that subscribe button. Share this video, share the love of Jesus sa ibang mga tao. Ipakita ninyo ang pag-ibig ni Jesus sa iba through sharing these videos ng Daily Good Vibes. Dahil dito, marami po ang makikinabang, marami ang matutuwa dahil malalaman nila ang tanging daan sa kaligtasan at walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Huwag tayong magsasawang mangaral, huwag tayong magsasawang magbahagi ng salita ng Diyos, huwag tayong magsasawang magbahagi tungkol kay Jesus dahil kala mo parang wala nangyayari, pero mangyayari po yan, darating na po siya at pagdating niya, nandyan na po siya. Okay? Para sa atin. Thank you. God bless po.